Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Malacanang pumalag sa kritisismo ni VP Sara Duterte sa tugon ng gobyerno sa krisis sa Middle East. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Sinagot ng palasyo ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga nagiging tugon ng bansa sa nangyayaring krisis sa gitnang silangan. Sa isang panayam sa New York City kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi nito na itaraway kawalan ng pag-unawa sa mga sinasagawang programa at hakbang ng pamahalaan. Diyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyerno ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Mababatid na nabanggit ang pangalawang pangulo na madali lamang daw magpadala ng eroplano para sa repatriation ng mga Pilipino na na-stranded sa Middle East. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Napuna rin ni Duterte na wala umanong mga Pilipino na nais umuwi dahil wala raw umanong mauwi ang trabaho sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Tinatanong ko siya kung meron ba nagsabi sa kanya na gustong umuwi, kailangan ng tulong. Lahat daw nagsasabi na ay nilang umuwi kasi wala silang uuwian dito sa administrasyon ni BBM. Walang trabaho na maibibigay sa kanila at paano na lang daw yung mga anak nila magugutom. Base naman sa ulat ng Department of Migrant Workers, as of March 5 ay halos 400 overseas Filipino workers at 12 dependents ang nakauwi na ng bansa kung sa pinakabago rito ang 90 Pinoy workers na lumapag na sa bansa kagabi. Pagka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po magagaling ang iyong desisyon, malamang lumugwak ang buong Pilipinas. Samantala, nagpahayag pa rin si Vice President Sara Duterte na bukas sa kanilang opisina para sa pagtulong din sa mga Pinoy na makauwi ng bansa kung kanilang nanaisin bunsod ang tensyon sa Middle East. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, moon sighting ng Bangsamoro Darul Iftar Barm isasagawa sa March 19. Inanunsyo ng Bangsamoro Darul Iftar Barm na ang opisyal na Eid al-Fitr moon sighting ay gaganapin sa March 19 sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, Cotabato City. Sa nasabing aktibidad ay malalaman ang pagtatapos ng Ramadan at ang pagsisimula ng Shawwal. Kung makita ang buwan, ang Eid al-Fitr ay magaganap sa araw ng Biyernes, March 20, kung saan ang congregational prayer para sa pagtatapos ng Ramadan ay gaganapin sa susunod na Sabado, March 21 sa Shah Alam. Pangungunahan ni Bangsamoro Mufti ang opisyal na deklarasyon na susundin ng Isha prayer. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.